Sa sandaling ito, sa isang bahagi ng palasyo, ay makikitang naglalaro ng baraha ang ilang mga bantay. At matapos manalo ang isa, ay tinanong siya ng kanyang kasama kung ano ang pangalan ng larong ito. Sinabi naman ng isa na ito ay isang laro na inimbento mismo ng lider ng mga rebelde at ngayon ay nauuso na ito. Kasunod nito, ay binago naman ng isa sa kanyang mga kasama ang usapan at tinanong kung ang ikatlong prinsipe ba na kanilang pinaglilingkuran ay sapat ang mga kakayahan, dahil hindi niya gusto na maging Mitchield lamang. Sa halip, gusto niyang maging isang ministro ng isang dragon na emperor. Tumawa naman ang kanyang kasama at sinabi na madali lamang ang kanyang problema, dahil magagawa niyang makita ito sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Tinanong naman siya nito kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabi at kung tinataglay ba talaga niya ang ganoong klaseng kakayahan. Kumpiyansa namang sinabi nito na tama siya, dahil nakuha niya ito sa isang manlalakbay na tawis, ngunit magagamit lamang niya ito ng isang beses kada 10 taon. Kaya hanggat nagtataglay ang prinsipe ng aura ng isang dragon, ay mabilis niyang makikita ito. May pagdududa namang tinanong ng kanyang kasama, kung talagang tinataglay mo ang kakayahang iyon, ay bakit hindi mo ginamit ito sa taong nagmula sa nakaraang dinastiya? Agad naman itong sumagot, hindi ko naisip iyon noon, dahil noong mga panahong iyon ay gusto ko lamang na magkaroon kami ng pagkain sa pang-araw-araw. Kasunod nito, ay sinaway na niya siya at sinabi, huwag mo na akong guluhin at manahimik ka na lang sa isang tabi, dahil titingnan ko na nga ngayon kung talaga nga bang taglay ng ikatlong prinsipe ang mga katangian para maging ating master. Kasunod nito, ay sinimulan na nga niyang i-activate ang kanyang kakayahan. At matapos gawin ito, ay nakita ang isang napakalakas na liwanag na nagmumula sa palasyo ng prinsipe. Kaya dahil dito, ay tumawa siya at sinabi, talagang nakakamangha ang ating ikatlong prinsipe, dahil talagang taglay niya ang mga kalidad ng isang emperor. Sa sandaling gamitin ko ang aking kakayahan, ay isang dragon ang nagpakita na pinaliligiran ng purple energy, at ito ay simbolo ng malaking kasaganahan na paparating. Ngunit kasabay nito, ay nagtataka rin akong tinanong, bakit mayroong phoenix na kasama? At bakit din tila nagsasama ang dalawang ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ganoon ba talaga kaswert ang ikatlong prinsipe? Kumpiyansa namang sinabi nito, magsisinungaling ba ako sa inyo, mga itinuturing kong mga brothers? Sa puntong ito, ay magiging mga ministro na talaga tayo ng isang dragon emperor. Kasunod nito, ay sabay-sabay sumigaw ang tatlo ng papuri para sa ikatlong prinsipe. Si Leon naman, nang marinig ang kanilang mga sigawan, ay napatanong sa sarili, kanina lamang ay naglalaro ang mga ito ng baraha, bakit bigla na lamang naging ganito ka-excited ang mga ito? Ngunit base sa kanilang mga pag-uusap, ay nakumpirma ko na talagang ang ikatlong prinsipe ay may kaugnayan na sa mga tao mula sa nakaraang dinastiya. Habang iniisip naman niya ang tungkol dito, ay nagising na ang ikatlong prinsipe at tinanong kung bakit napakaingay sa labas. Ngunit hindi pa siya tuluyang nagigising, ay bigla siyang inatake ni Leon sa kanyang batok na agad na nagpahiga at nagpatulog sa kanya. Sa kabilang banda, si Leon naman ay sinabi, tanggapin mo ang aming hypnosis technique na nagmula mismo sa aming pamilya. At dahil dito, ay manatili ka na munang nakahiga. Kasunod nito, ay sinimulan niyang suriin ang silid upang maghanap ng mga ebidensyang magpapatunay ng kaugnayan nito sa nakaraang dinastiya. Habang ginagawa naman niya ang kanyang paghahanap, ay napansin niya ang ilang mga libro. At matapos maipan ang lahat ng ito, ay sinabi niya, puno ng ganitong klaseng basura ang kwarto ng prinsipe. Kasunod nito, ang Maniokis na bastardong ito, kaya hindi naging emperor ay dahil sa kanyang mga hilig na ito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, ay nakita niya ang isang libro sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit kasabay nito, ay bigla rin itong nagising mula sa sakit na kanyang naramdaman. Ngunit bago pa niya maunawaan kung ano ang nangyari, ay agad na inilapit ni Leon ang kanyang daliri at saka pinitik ito sa kanyang noo, na agad na nagdulot dito ng panibagong pagkawala ng malay. Kasunod nito, ay sinabi ni Leon, ikaw ang unang tao na nakasurvive matapos kong atakehin ng 4 na beses, kaya sapat na iyon para ipagmalaki mo sa iyong buong buhay.
Pagkatapos nito, ay sinimulan naman niyang basahin ang nilalaman ng sulat. At matapos gawin iyon, ay sinabi niya, gaya ng aking inaasahan, ang motibo ng bastardong ito ay upang i-assassinate ang aking asawa. Hindi yun maaari, dahil ako lamang ang maaaring makapag-assassinate ng isang ruler ng bansa. Kasabay nito, ay muli niyang binasa ang nilalaman ng sulat. At matapos gawin iyon, ay sinabi niya, sila mismo ang magdadala ng item na gagamitin para sa panglason sa aking asawa. Kung ganoon, ay malalaman ko na kung sino ang miyembro ng rebel army na nakipagsabuatan sa nakaraang dinastiya. Maswerte pa rin talaga itong aking bayaw, dahil may pakinabang pa siya, kaya hindi ko muna siya tatapusin. Ngunit ang pagtatago niya ng isang ganito kaimportanteng sulat sa ilalim ng kanyang unan, sa halip na sunugin ito, ay nagpapakita lamang kung gaano kalaking idiot ang bastardong ito. Makalipas naman ang ilang sandali, ay nakauwi na si Leon sa kanilang bahay. At matapos siyang pumasok, ay nakita niya ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Kaya agad niya itong tinanong, bakit gising ka pa? Agad namang sumagot si Isabel, sa palagay mo ba ay hindi ako mag-aalala sa iyo kapag umaalis ka ng ganitong oras at basta na lamang makakatulog ng mag-isa? Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi, siguro ay sanay ka ng matulog na katabi ko, kaya hindi ka na makatulog ngayon ng mag-isa. Naiinis na sumagot si Isabel at sinabi, managinip ka ng gising. Pagkatapos ay tinanong niya, mayroon ka bang nakuhang bagong impormasyon, o pinatay mo na ang ikatlong prinsipe? Itinanggi naman ito ni Leon at sinabi, hindi ko siya pinaslang, pero mayroon akong nakuhang impormasyon na makakatulong sa atin para makahuli ng isang mas malaking isda. Agad namang tinanong ni Isabel, anong klaseng impormasyon ito? At ano ang gagawin mo? Ipinaliwanag naman ni Leon, ang iyong batang kapatid ay talagang nakipagsabuatan nga sa nakaraang dinastiya. At ang kanyang layunin sa kanyang pagbabalik sa Kapitolyo ay upang i-assassinate ka. Makikipagkita din siya sa isa sa mga miyembro ng rebel army upang ibigay sa kanya ang kanyang gagamitin. Kaya hindi ko muna siya tinapos ngayon upang hindi maging alerto ang mga kalaban. Sa gayon, ay magagawa nating mapaslang ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Pinuri naman siya ni Isabel at sinabi, mahusay ang iyong ginawa. Ngunit sa pagkarinig nito ay tinanong ni Leon, iyon lang ba ang sasabihin mo? Ang report kung iyon ay matyaga kong hinanap bilang ang pangalawa sa pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nangatwiran naman si Isabel at sinabi, mayroon ka kasing nagawang pagkakamali, kaya ganun lamang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Tinanong naman ni Leon kung ano ang kanyang nagawa, at kung ano ang kanyang dapat gawin para makakuha ng magandang score sa kanya. Dito ay ibinigay ni Isabel ang kanyang matamis na ngiti at sinabi, umuwi ka ng maaga para makapagpahinga ng maaga. Dahil bago ka naging pangalawa sa pinakamalakas sa buong mundo, ay una kitang naging asawa. Kinabukasan, sa Imperial Palace, ay tinanong ni Isabel, ano ang tawag mo sa piniritong patatas na ito? Magiliw namang sinabi ni Leon, ito ay tinatawag na French fries. Kaya mas mabuting kainin mo na ito habang mainit pa, at huwag mo ring kalimutang isawsaw ito sa sawsawan na gawa sa mga kamatis. Matapos na matikman ito, ay natuwa si Isabel sa lasa at sinabi, hindi na rin masama. Malutong sa labas at malambot sa loob, kaya sa palagay ko ay magiging sikat din ito gaya ng iyong burgers na ginawa noon na bestsellers pa rin ngayon sa Kapitolyo. Sa pagkarinig nito, ay sinabi ni Leon, kung ganoon, hindi ba tama lamang na bigyan mo ako ng reward? Sumang-ayon naman dito si Isabel at tinanong, anong klaseng reward ang gusto mo? Dahil naman dito, ay sinabi ni Leon, pwede ba na medyo intimate? Agad naman siyang kinontrol ni Isabel, managinip ka ng gising. Dahil ang tanging magagawa ko para sa iyo ay ang pakainin ka. Ngunit sa sandaling iyon, ay inilagay ni Isabel ang French fries sa kanyang bibig at isinubo ito kay Leon, na naging dahilan ng paglalapat ng kanilang mga labi at napunta sa isang intimate na halikan. Ngunit habang ginagawa nila ito, ay biglang umubo si Shen at tinawag si Isabel. Kaya sa kanilang pagkagulat, ay agad silang naghiwalay at natawag pa nga ni Isabel si Shen bilang ministro.
Hindi naman ito pinansin ni Shen at sa halip ay sinabi, ang ikatlong prinsipe ay naka-recover na at humihiling na bumisita sa inyo. Sinasabing ilang taon na kayong hindi nagkikita, kaya nais niyang ayusin ang inyong relasyon bilang magkapatid. Bagamat kalmado niyang sinasabi ang lahat ng ito, pero sa loob-loob niya ay galit na galit siya kay Leon at minumura pa nga, ang bastardong ito, tinatrato akong parang invisible at ginagawa ang kung ano-ano sa aming Empress. Samantala, sinabi ni Isabel, ayusin ang aming relasyon. O baka gusto lamang niyang mapalapit sa akin para madali niya akong mapaslang. Ngunit sa kabila ng sinabi niyang ito, ay ngumiti si Leon at nagmungkahi, bakit hindi tayo makipagkita sa kanya? Dahil ang isda na mismo ang lumalapit sa atin, ay kailangan nating pagbigyan ito sa kanyang nais. Agad namang tinanong ni Isabel, ano naman klaseng kalokohan ang tumatakbo sa iyong isipan ngayon? Pagkasabi nito, ay inutusan na ni Isabel si Shen na dalhin na ang prinsipe sa kanyang imperial study, para doon siya makipagkita sa kanya. Sa kabilang banda, ay sinabi naman ni Leon, ano namang klaseng kalokohan ang maiisip ng iyong adorable na asawa? Uy Lods, sandali lang. Na-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Pagkatapos nito, ay lumipat ang eksena sa Imperial Study Room, at dito ay magalang na binati ng ikatlong prinsipe si Isabel. Bilang tugon, ay tinanong naman ni Isabel ito, kumusta ang iyong kalagayan? Narinig ko na ikaw ay na-injure. Sa pagkarinig naman nito, ay galit na sinabi ng ikatlong prinsipe, nakatagpo ako ng isang bastardo sa loob mismo ng Kapitolyo, at sa palagay ko ay mukha pa itong halimaw, at hindi may kukumpara ang mga aso at mga baboy sa kanya. Kasabay nito, ay naisip din niya, mukhang wala pa ring ideya ang Empress na ito sa aking mga binabalak, dahil sa pagpapakita ng kanyang pekeng pag-aalala. Pero okay na rin ito, dahil mas mapapadali para sa akin na kumilos. Ngunit matapos niyang maisip ito, ay biglang may humawak sa kanyang balikat, at ito mismo ay si Leon. Sinabi nitong, ganoon pala ang nangyari sa'yo. Bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon kung ano ang itsura ng bastardong iyon? Dahil naman dito, ay tuluyan ng pinagpawisan ng husto ang prinsipe at hindi na nakapagsalita. Habang si Isabel naman ay nagsimulang ngumiti at sinabi, nakalimutan kong ipakilala sa'yo ang aking asawa, at ang iyong bayaw. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi, sabihin mo lamang sa akin, bayaw, kung sino ang nambuli sa'yo, at ako na ang baalang gumanti para sa'yo. Dahil naman sa mga pangyayaring ito, ay nauutol na sinabi ng prinsipe, marahil, ay nabangga lamang ako ng isang karwahe noong araw na iyon, na naging dahilan ng pagkawala ng aking alaala, at ng aking panandaliang pagkabaliw. Ngumiti naman sa kanya si Leon at tinanong, ang ibig mo bang sabihin ay wala talagang nanakit sa'yo? Napakamot naman sa ulo ang prinsipe at sinabi, tama ka. Marahil ay naguluhan lamang ang aking isipan kaya ko nasabi ang mga bagay na iyon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ay biglang naging seryoso si Leon at tinanong, ang ibig mo bang sabihin nito ay nagsisinungaling ka kanina? Hindi naman maintindihan ng prinsipe kung ano ang nais sabihin ni Leon, ngunit labis siyang nagulat nang biglang sabihin ni Leon, Your Majesty, hindi ako maaaring magkamali. Nakagawa ng matinding krimen ang taong ito sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa inyo. At ayon sa ating batas, ay kailangan natin siyang parusahan ng kamatayan. Dahil naman sa sinabi ito ni Leon, ay natatarantang nagpaliwanag ang prinsipe at sinabi, Your Majesty, hindi ganoon ang aking intensyon, pero kasasabi pa lamang niya nito, ay si Leon naman ang humarap sa kanya, at ngayon ay mayroong nakakatakot na ekspresyon. Tinanong siya, so, ang ibig mong sabihin ay lahat ng aking mga sinabi kanina ay kasinungalingan. Dahil naman dito, ay wala nang maisagot ang prinsipe.
Kaya binulungan siya ni Li Yun, "Bayaw, gusto kong sabihin sa iyo na makakaya kitang paalisin dito ng buhay, ngunit kailangan ko ring magkaroon ng sikretong pera." Dahil naman dito, ay agad na sinabi ng prinsipe, "Matalino at makapangyarihang master, sabihin mo lamang kung magkano ang kailangan mong pera." Dito ay sumenya si Li Yun at sinabi, "Maliit na pera lamang ang kailangan ko. Kailangan mo lamang akong bigyan ng 20,000 na golden taels." Wala nang nagawa ang prinsipe kundi ang sumang-ayon. Ngunit sa loob-loob niya, bakit hindi mo na lang ako nakawan? Dahil parang ganoon na rin naman ang ginawa mo sa akin. Pati pa nga ang matagal kong pinag-ipunang pera ay mapupunta lamang sa iyo. Ngunit, samantalahin mo na ang pagkakataong ito, dahil sa huli ay papaslangan ko rin kayong dalawa. Dahil naman sa pagsang-ayon ng prinsipe, ay pumagitna na si Leon para sa kanya at sinabi, "Your Majesty, ang ikatlong prinsipe ay talagang may problema lamang sa pag-iisip, at hindi niya sinasadya ang kanyang mga sinabi kanina. At dahil na rin sa pagiging magkapatid ninyo, ay mas mabuting palampasin mo na muna siya sa kanyang nagawang kasalanan." Sumang-ayon naman dito ang prinsipe. Ngunit sa kabila ng mga sinabi niyang ito, ay tumugon si Isabel, "Hindi ka naman nagkakamali doon, pero hindi pa rin namin pinapayagan ang ganitong mga bagay sa imperyo, kahit kapatid pa kita." Agad namang sumagot si Leon, "Your Majesty, ang ikatlong prinsipe ay nakipag-usap na sa akin at sinabi na handa niyang ibenta ang lahat ng kanyang pag-aari at i-donate ito sa ating bayan." Sa pagkarinig naman nito, ay napasukan ng dugo ang prinsipe at naisip, "Ang bastardong ito. Ano na ang nangyari sa ating usapan kanina na 20,000 na ginto?" Sa kabilang banda, ay sumakay na si Isabel sa mga kalokohan na ito ni Leon at nakangiting sinabi, "Dahil nakatagpo ng kanyang enlightenment ang ikatlong prinsipe, ay hindi ko na ipipilit pa ang kanyang mga nagawang kasalanan at patatawarin na siya." Agad naman siyang pinuri ni Leon at sinabi, "Talagang napakatalino ng aming Majesty." Samantala, patuloy namang umiiyak ang ikatlong prinsipe habang sinasabi, "Patuloy kong gagawin ang aking pinakamabuti para sa imperyo hanggang sa ako ay mamatay." Kasabay nito, ay naisip niya, mukhang hahayaan na akong mabuhay ng mag-asawang ito. Ngunit napagastos ako ng malaki sa pagkakataong ito. At dahil na rin sa takot niya sa dalawang ito, ay tuluyan na siyang nagpaalam sa kanila, "Royal sister at royal brother-in-law, aalis na ako sa ngayon. At umaasa ako na ang aking brother-in-law ay bibisitahin ako sa mga darating na araw." Agad namang tumugon si Leon, "Walang problema iyon, bayaw. Dahil isa na rin naman tayong pamilya ngayon." Habang masaya namang naglalakad palabas ang prinsipe, ay nagtatakang naisip ni Isabel, "Ang clown ba na ito talaga ay kapamilya ko? Bakit nagkaroon ng isang idiot na katulad nito sa aming pamilya?" Si Leon naman ay sinabi, "Dapat ay ma-appreciate mo na ako ngayon. Dahil kung hindi, ang ating magiging mga anak ay magiging kasing stupido ng taong iyon." Galit namang sinabi ni Isabel, "Sino ang tinatawag mong stupido? Ang tanging bobo lamang ay ang taong iyon, dahil lahat ng mga smart genes ay napunta na sa akin." Hindi naman ito pinansin ni Leon at sa halip ay nagbiro, "Nga, bakit nag-iisa lamang na prinsipe ang nagpakita? Dahil kung marami sila, ay magiging perpekto silang mga Cole-Okoy brothers." Sa pagkarinig naman nito, ay may pagdududang tinanong ni Isabel, "Ano ang ibig mong sabihin sa mga Cole-Okoy brothers na iyong tinutukoy?" Agad namang nagpaliwanag si Leon na, iyon ay isang nakakaantig damdaming kwento tungkol sa isang grupo ng magkakapatid na iniligtas ang kanilang lolo. Hindi naman na inisa-isa pa ni Isabel ang kanyang mga pinagsasabi at sinabi lamang, "Dapat makontento ka na sa akin, dahil matalino, virtuous, at mabait na tao ako. Kaya't ang ating magiging mga anak ay walang dod ang magiging mga kahangahangang bata." Sumang-ayon naman si Leon at sinabi, "Matalino at virtuous ka nga, pero ang mabait, ay tagilid ka doon." Naiinis namang tinanong ni Isabel, "Ano ang ibig mong sabihin?" Kaya dahil dito, ay pabirong sinabi ni Leon, "Ang nais ko lamang sabihin, ay huwag na natin itong masyadong pag-usapan, dahil hindi ko malalaman kung paano ka magre-react, kung sakaling buntis ka na." Namula naman ang mukha ni Isabel at sinabi,
hindi naman iyon mangyayari ng ganoon kabilis, hindi ba? Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.